Importante ito kasi, yun nga sabi ko, presidential election. Pag, pag hindi lumabas ang tamang boto ng mga pinili ng Pilipino, magkakaroon tayo ng susunod na presidente na ginamit ang manipulasyon sa eleksyon, gamit ang makina para manalo. So, dapat mawala ang posibilidad na magkaroon ng daya gamit ang makina. Yung iba, sinasabi vote buying. Sa vote buying, yung nagboto, illegal yan, binenta niya ang kanyang karapatang pumili ng gusto niyang kandidato dahil binenta niya. Pero yung worst, yung pinakamasama ay yung pandaraya gamit ang makina. Bakit? Dahil yung botante talagang wala na siyang kontrol sa magiging resulta ng eleksyon. Dahil yung makina na mismo ang magdedetermine kung sino ang susunod na public servant na elected, lalo na po ang sa presidential election. Meron pong inihain na petisyon sa Senado ang PDP laban, kaugnay nga po dito sa umano'y irregularidad sa 2025 elections. Tama po ba? Tama po yun. Isa po ako sa signatory ng liham na humihingi ng investigasyon sa mga nangyari noong 2025 election. At sa aming palagay, nag-usap po yung Duterte 7 at kasama rin po namin yung si Vice Chairman Cusi, no, na representing PDP, ay nagdesisyon kami na yung pinakamabilis na paraan para malaman natin kung ano talaga ang nangyari noong 2025 election at yung mga aligasyon laban sa paggawa, no, ng sistema na ginamit ng COMELEC ay dapat maimbestigahan na. Kung ito'y ma-prove na malinis, di ipagpatuloy natin yung paraan na ginawa ng COMELEC. Pero pag may madiskubrihan tayo na masama, no? Dapat ito'y mabago sapagkat napaka-importante po nung 2028 presidential election. So yun po yung pinaka-purpose namin. Hindi na po na dapat umupo kami kasi hindi naman po kami nakapag-file ng formal na protesta. But nandito kami, may marami tayong katanungan, gusto natin masagot yan at yung pinakamabilis na paraan ay Senate investigation. Opo, Attorney, bakit po sa Senado at hindi sa ibang forum, ibang venue, kayo naghain ng request na maimbestigahan po itong 2020, nakalipas na 2025 elections? Actually po, meron na pong pending challenge na final, no, doon sa COMELEC at pati na rin sa Korte Suprema. But dahil yung disenyo ng COMELEC na proseso at Korte Suprema ay napakatagal, dahil may due process naman yan, dadaan sa sagutan sa papel at masusing pag-aaral. Sa tingin ko, pag aantayin natin yan, baka darating na ang 2028 election, wala pang desisyon o hindi pa natin nabubuksan ang balota, ang mga balota. Pero kung ito'y idadaan in aid of legislation sa pamamagitan ng investigasyon sa Senado, o kung gusto rin ng House of Representatives, pwede siyang sumali. Napakabilis po ng investigasyon dahil po
merong karapatan at nakita natin yan, ginamit ng Quadcom, yung subpoena power ng ating lawmakers pwedeng gamitin para i-direct ang COMELEC na mag-cooperate sa mga tanong ng mga senador, kasama na po ang pagpresenta ng mga balota, imamatch po natin yung ballot, yung resibo, at yung soft copy na transmitted record kung sila po'y magtugma o hindi. Pag na-prove natin na may anomalya, dapat po baguhin na po ang pamaraan ng pagbilang ng boto through the vote counting machines. Yung aming isinusulong ay dapat po manual counting at the precinct level at yung transmission pwede na rin pong electronic. So tinatawag natin yung hybrid. Kasi po nakita natin pag yung VCM o yung vote counting machine yung ating gagamitin, yung ating balota, pagpasok sa makina, may lalabas na resibo, tignan nyo yung resibo, may serial number ba? Pinapapirmahan ba sa atin? Meron bang thumb mark? Pwede yung on jury, pwede yan madoktor. Kung may mag-audit, pwedeng mapalitan yung resibo, no? Para mag-match kung ano yung gusto nila na ipalabas sa balota. On jury also, pwede rin pre-shaded yung balota ng tinatawag nating magic ink, yung hindi nakikita ng mata unless nga may ultraviolet rays, no, o light. So, sa pamamaraan ng actual audit ng isang independent body gaya ng Senado, malalaman natin kung naging malinis o merong problema yung nakaraan na eleksyon. At kung merong problema, di dapat baguhin at panagutin kung sino man mga opisyal ang naglapastangan sa ating electoral process. At ito po sa aming tingin napaka-importante dahil sa susunod na eleksyon ay presidential. Opo, good evening sir. Si MJ po ito. Lalo pat mayroon pong gagawin na electoral process sa BARM ngayong pong taon, ang kauna-unahan pong BARM parliamentary elections, na parehas rin po ang proseso na pagdadaanan po o pinagdaanan ng national polls nito pong nakaraang summer season, attorney. Tama yun, no? So, kung hindi natin to let's say ma-review na yung ating konsensya ay magsasabi na ito'y malinis at dapat wala tayong ikabahala, pag hindi talaga natin to ma-review at ma-actual audit, yung mga susunod na eleksyon, meron na pong pagdududa sa ating mga isip. At kahit gaano kapopular ang mga kandidato o ang ating magiging paboritong mga presidentiable, pwede ito mamanipula kung sa palagay natin may problema na hindi natin naimbestigahan at hindi na itama. That's why pabor rin ito ang investigasyon, pabor rin ito sa COMELEC. Kasi yung mga chismis o yung mga haka-haka na hindi naging malinis ang eleksyon ay masasagot ng investigasyon. Kung naging malinis ang eleksyon at tama yung talagang inilabas na bilang, di pwedeng ipagpatuloy ng COMELEC ang kanilang proseso. Yun lang naman kung wala tayong kinakatakutan, dapat mag-fully cooperate ang COMELEC para mawala sa isip ng marami na may dayaan nung nakaraang eleksyon at magkakaroon ng dayaan sa mga susunod na eleksyon. Kung babalikan po natin ang resulta ng local absentee voting, yung botohan po ng namin sa media, ng AFP at ng PNP noong po nagdaang May 2025 elections, pampito po kayo
doon sa mga nanalo at ang Duterte po ang pasok sa nagdaang pong eleksyon. Anong pakiwari sa inyo, Attorney, ng resulta ng local absentee voting ngayon po? Binanggit po ninyo na dapat mano-mano po maging bilangan. Ako naman, bukas ang aking isip na kung talagang natalo kami, yung 7 sa Duterte 10, tatanggapin namin yon. Yun nga lang, maraming mga aligasyon. Kasama na doon yung overvotes na sinasabi na sa report na around 17 million. No? So, sa aking pag-iisip, ganun ba ka-bobo ang mga Pilipinong botante na boboto sila more than 12 at ganun karami yung overvotes kung yun man yung mga sinasabing aligasyon. So para mawala yung pagdududa sa isip ng marami at para patas ang mga susunod na eleksyon, edi dapat pumasok na ang Senado at imbestigahan ang nakaraang eleksyon. Kasama sa imbestigasyon ang pagsabtina sa mga ballot boxes at sa mga balota, at ito'y imamatch sa mga resibo at ito'y imamatch sa transmitted result na soft copy. So tatlong datos yung dapat mag-match ng 100% para mapatunayan na hindi madadaya ang eleksyon. Kasi yung pagdadaya pwede rin mangyari sa post-election, pagkatapos ng eleksyon. Para mapagtakpan ang daya, yung mga balota pwedeng i-manipulate para ito mag-match sa soft copy o sa report na kanilang basihan sa resulta. So, kung hindi maging mabilis ang investigasyon at talagang may anomalyang nangyari, yan po sa tingin ko ang rason kung bakit yung mga resibo ng sa ating pagboto ay hindi pinapapirmahan sa atin or hindi nilalagyan ng thumb mark. So, ano ba ang assurance na hindi yan mapalitan? No? Kasi tapos ng eleksyon. So, on theory, pwede yan imamatch. Kung let's say merong ginawang pandadaya sa resulta, yung resulta, they'll go back. They will have to justify it with the receipts na wala naman pirma natin, kaya pwedeng palitan. At yung balota na pwede rin palitan. So, kailangan po maimbestigahan ng Senado para malagyan ng safeguards na yung let's say electronic counting in the future. Dapat pirmahan ang resibo kasi wala tayong kopya at yung kopya na tinignan natin ay binabalik sa COMELEC at hindi na natin alam kung pareho pa rin kopya yon pag nagkaroon ng investigasyon at audit. Attorney, bakit mahalaga sa PDP na isulong po itong advokasya natin na protektahan ang right of suffrage ng mga Pilipino? Importante ito kasi, yun nga sabi ko, presidential election. Pag hindi lumabas ang tamang boto ng mga pinili ng Pilipino, magkakaroon tayo ng susunod na presidente na ginamit ang manipulasyon sa eleksyon, gamit ang makina para manalo. So, dapat mawala ang posibilidad na magkaroon ng daya gamit ang makina. Yung iba, sinasabi vote buying. Sa vote buying, yung nagboto, illegal yan, binenta niya ang kanyang karapatang pumili ng gusto niyang kandidato dahil binenta niya. Pero yung worst, yung pinakamasama ay yung
pandaraya gamit ang makina. Bakit? Dahil yung botante talagang wala na siyang kontrol sa magiging resulta ng eleksyon. Dahil yung makina na mismo ang magdedetermine kung sino ang susunod na public servant na elected, lalo na po ang sa presidential election.